Thank you everyone for being here. Oh my gosh, she's here. Okay. Okay, hold on. All right, here we go. She's here. Good morning. Morning, Te. Good morning, good morning. I can't see you. Oh my gosh! Ang ganda! Hindi ko pinaghandaan ha. Diba? Look at me. Ilang beses ko lang to sinuot. I'm that sentimental. Dali lang, ayusin ko muna aking filter para ang kapal ng filter ko. Natural lang. Mataragis. I don't know why. Kinakabahan ako. Like, my goodness, I can't remember the last time I did a live. I think it was like 2 months ago. I don't know. Punasan ko nga ang aking kamera nga, na parang natalsikan na yata ito ng laway. Natalsikan na lang. Uy, ang ganda mo, uy. Sa filter. No. I like the color of your hair. Tapos, diba, like, when I saw you, na yung nanay mo, titrim yung buhok. Wow! Huy! Wala pa na po viewers. Wala pa. My goodness! Huy! Tamunan mo, uy! Maganda yan. Pamparami ng viewers yan. Ay. You know what? I'm so kinakabahan ako. Bakit? Kasi first of all, ang tagal na ko hindi ako nagla-live, tapos 'di ba, ikaw fresh. Special siyempre ngayon. Okay, so I know you have to go to work, so let's start na. Start na ba tayo? O, start na. O sige. No ba? Hangin tayo, okay. Alright, guys. Hello, everybody. My name is Jenny. And like I said, ang dami ko nang ginawa na content with this line. Hi, my name is Jenny. This is my voice, Coin Cash voice. And today is a very, very special day for me because ang ating guest ay walang iba kundi si Aling Myrna. So a lot of you guys know who Aling Myrna is, but for the followers of Clean Catch who are non-Filipinos, siguro like brief introduction of who Aling Myrna is. Brief lang. Tapos let's go. Basically, yung live is ikukwento ni Aling Myrna kung ano yung timeline ng pag-travel niya papuntang Pilipinas. And then I'll ask you a few questions after that. Go. This is Aling Myrna. Welcome to Clean Cuts channel. I am a Filipina, married to a Korean, and currently living in South Korea. I have 2 kids and 1 husband. Kailangan English? Oo, maganda yun. I started blogging in TikTok during the pandemic. Mm-hmm. And that's all. Okay, so let's go. Mag-start tayo sa, bahala sila na mag-adjust. Sometimes mag-English ako, but mainly Tagalog. Let's start sa timeline nung when you left the house papuntang airport. Can you tell us, ikwento mo sa amin kung ano yung nangyari nung between the time na pag-alis nyo talaga ng bahay hanggang sa Korea airport? Di ba pagdating nun sa di ba puro stress na ako noon, di ba sa content ko pa lang, yung hindi kami na-aprobahan sa sa libreng uwi, grabe na stress ko. Yung excited ka na uuwi, tapos at the same time na nakaka-stress, parang ang daming pagsubok. Mm-hmm. Pero di ba, okay, go ahead. Di ba, naiwanan kami ng eroplano, ang daming nangyari, pero ayun, awa ng Diyos, nakarating din. Okay. So, parang brief na lang yun. Kasi alam ko, like, maikli lang yung time mo kasi you have to go to work. So, when you were inside, yung nasa plane ka na,
papuntang Philippines, ano yung mga tumatakbo sa isip mo? Like, kasi, di ba, like, the idea of, di ba, marami kami nagsasabi sa'yo na, te, sikat ka talaga, pero ayaw mong maniwala. What was it na tumatakbo sa isip mo nung nagta-travel na yung plane papuntang Philippines? Wala naman, parang ano lang ako, pangkaraniwang tao na, na matagal na hindi nakauwi. Parang ganun lang, excited na makita yung pamilya. Pero yung sinasabing sikat na ganyan, hindi man talaga nagsagi sa isip ko yan. Okay. So, di ba meron yung gi-post mo na nangyari sa Philippines airport? Ano yung very first instance, very first situation na nasabi mo, OMG, so it's true, sikat ako. Yung, not exactly like, I'm sure at that time, hindi pa siya pumapasok sa isip mo. Pero ano yung very first situation na nasabi mo na, totoo pala talaga, nakilala ako ng mga tao? Ano yun? Yung ano na, nasa labas ng airport, yung mga nagsisigawan na yung mga stewardess, yung mga tao doon na naghintay talaga sila. Akala ko, may hinihintay silang iba. Siyempre, Akala mo hindi ikaw yung sinisigawan nila na excited sila. Siyempre, ang daming mga crowd doon sa labas eh, 'di ba? Paglabas ko pa lang ng airplane, 'di ba yung isang stewardess doon nagsigaw na agad na si Aling Mierna. So akala ko hanggang ganun lang. Tapos 'di ba nag-inayos na namin yung mga papel, yung mga ano. Tapos yun, paglabas ko, yun, may mga crowd doon na nagsisigawan na nung the moment na narinig ko yung Aling Mierna, sabi kong gano'n. Yun na yun, sabi kong gano'n. Hala, sabi ko, kilala nila ako. So, yun yung time na na-realize mo na kilala ka pala talaga ng mga tao. Yun time na yun doon ko na-realize. Pero yung time na yun, nag-sink in na ba sa'yo yung word na sikat, famous? Hindi pa? Kahit hanggang ngayon, 'di ba, hindi ko pa rin ma-claim sa sarili ko na sikat ako, na famous ako. Kasi parang hindi pa ako ganoon ka, kasi pag sinasabi mong famous or sikat, parang marami ka nang napatunayan. Yung mga ganoon ba. Parang wala naman akong pelikula, sabi kong ganoon, parang wala pa akong mga award, mga achievements, ganoon. Kaya hindi ko pa rin kino-consider yung sarili ko na as in sikat or famous. Okay, so nung dumating na kayo sa Manila Airport, sino yung pinakaunang blood relative na nakita mo sa Philippines? Yung bayaw ko muna kasi 'di ba na sila said kasi yung mga kapatid ko medyo nagkagulo kami. Yung hinahanap nila, dapat sasalubungin nila ako, kaya lang umikot kami. Ang nangyari, sila na yung nagsalubong sa amin. So, yung bayaw ko ang unang nakita ko. Yung asawa ni Let. Okay. Ito, pinaghandaan ko talaga. Meron akong mga ano dito. Okay, so you stayed in Manila for how many days? 3 days? 3? 3. Bago kami umuwi. Okay. So, nung dumating ka na sa Manila, saan ka nga doon nagstay na hotel? Like, you moved from one place to another, right? Like yung hotel? Doon muna ako sa Michelle, tapos 'di ba nilipat ako ni Sir EJ sa mas malaki. Di ba, inanuhan niya din ako, kinunan niya ako ng unit. Pero ang mas maganda mas malapit lang din doon at saka mas malaki. Tapos mas malapit din dito kala Mamilo sa kinunan nila said. Kaya mas madali lang siya. Okay. Sorry, go ahead. Ayun. Yung marang mas madali lang siya na napupuntahan ako nila Mami, nila Sed, yung mga nila Karen. Hindi siya masyadong malayo. Okay. So, of all the collabs na nangyari sa Philippines, sino yung pinakauna na nag-interview sa'yo? Like, as soon as you... Si Mama Ogie Diaz. Ay, nice.
Okay, I want to ask you a question about that. Planado ba yun or biglaan lang? Yung kay OG Diaz? Ano lang yun, biglaan lang, 'di ba? Kasi ang flight ko, 'di ba, na 15. So nung gabi, nag-message siya sa akin kung pwede daw ba akong ma-interview. Sabi ko, pauwi na po ako bukas, kaya ang available ko lang mamayang gabi. Kaya yun, madalian lang yun. Pag message niya, yan yung pinadala niya yung staff niya. Tapos tinanong ko muna yung hotel, 'di ba? Lumipat naman kami ng ibang hotel, yung sponsor ni Miss ni Dukway. Kaya inano ko muna yung management ng Marriott kung pwede doon mag-interview. Ayun, pumayag naman sila, kaya pinauna agad yung mga staff. Tapos mabilisan na, tapos buti na lang, 'di ba, si Sed, hands-on talaga yan sa akin. Sabi ko, nak, bilan mo ako ng mga wala kasi akong makeup. Oh my gosh. Wala. At saka mga damit. Sabi ko, my goodness. Now I understand yung mga paulit-ulit mo sinasabi sa akin na Sed is very, like, grabe talaga yung pagka-hands-on niya sa'yo. That's really nice. Tapos ako naman, 'di ba, maarte ako sa damit. Inay, ito gusto mo. Sabi ko, ayaw ko yan, nak. Mga mulaklak, yung mga ito, inay. Tapos, nung huli, sabi ko, parang may long sleeve ako ditong white at saka black na pants. Sabi ko, baka pwede na to. Kaya yun, ang binili niya lang sa akin yung mga pang makeup ko. Yan, silang dalawa ni Ans. Tapos, na yun. Kasi yung pamilya ko naman, wala din doon. Nasa Divisoria, namimili. Nag-shopping. Okay, so di ba nangyari yung interview kay OG Diaz? Nung time na yon, na-reach out ka na ba ni Tony or si OG talaga yung nauna? Si Mr. OG Diaz ang nauna, tapos nag-message yung staff ni Miss Tony kung available daw ako. Sabi ko, pauwi na kasi ako ng probinsya namin, so wala na akong time. Kasi 'di ba, nakabili na ako ng ticket sa sa probinsya namin. Kung hindi sana nakabili yung ticket, pwede ko pa siyang ma-adjust. So yung date na ino-offer nila sa akin is February 1 and 15. So conflict din kasi 'di ba, pauwi na ako ng Korea. Okay. Ikwento mo yung yung anong nangyari doon sa plano na interview ni Tony G? Like, bakit siya hindi natuloy? Like, if that's okay for you to ikwento mo kung ano yung rason bakit hindi natuloy. Kasi a lot of people are, like, kahit ako nga, di ba, excited ako, ikwento mo bakit hindi siya natuloy. Conflict nga siya sa schedule. Kasi hindi pwede naman na ako ang mag-adjust kasi nakaplano na ba yung kasal nila, nanay? Kung bago sana dumating ng Pilipinas, kung halimbawa nakontak ako, pwede ako mag-adjust. Kasi siyempre, sino ba naman ako na magtanggi? Tony Gonzaga yan eh. Kaya lang, mamimili ako kung yung sa parents ko o yung kay Miss Tony. Kaya lang, siyempre, i-priority ko yung pamilya ko kasi yun yung naka-schedule. Tapos, pagbalik ko naman ng Manila, ang gusto nilang date, February 1. Hindi naman ako pwedeng lilipad ako ng Manila. Tapos may mga sakit pa kami. Sabi ko, sayang din naman yung opportunity. Siyempre, idol ko din yung si Miss Tony. Kaya lang, hindi na nag yung aming schedule. Okay, so, let me just confirm. So, yung naging issue, ang naging rason bakit hindi natuloy is because sa schedule. So, ngayon na nakauwi ka na ng Korea, can you live with yourself na hindi nangyari yung interview with Tony G? Hindi, kasi ang iniisip ko na lang, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay may purpose, di ba? May mga taong nakatadhana mong makilala, may taong hindi, parang ganun. Kasi 'di ba, parang okay lang kung hindi niya ako na-interview naman ako ni Sir Ogie Diaz, na nagkita kami nila Madam Nicole, ganun. Siyempre nakakapanghinayang rin, kaya lang siyempre may mga dahilan.
So let's go to nung galing ka na sa Manila, tapos nag-travel ka to Mindoro. So ano yung nagbarko ka ba, nag-plane ka ba papuntang Mindoro? Papuntang Mindoro, di ba, nag-airplane kami noon from Manila to domestic airport. Okay. So, Hi Mac, I said, hello dito everybody. Team Inay. Oo nga, Team Inay. Hello everybody. Thank you guys for being here. So ito na. So nasa plane ka, 'di ba? So expected mo na you will be meeting your family. Sino yung pinaka you love your family and everything, pero 'di ba meron yung family member na mas malapit sa puso mo. Sino yung pinaka-excited ka na makita in person as soon as you step out of that plane? Tatay. Ah, yes. Makatatay kasi ako. So tell us the story nung nung bumaba ka na sa plane. Di ba, I mean, nakita naman natin lahat yung vlog ni Aling Myrna. And ako mismo naiyak ako doon, like when she was already hugging her family and everything, especially yung father niya. Pero nung yung nakita mo na yung family mo, what's like the first thing that was like running in your head nung nakita mo na sila? Parang naibsan na yung mga stress ko, yung pagod, yung parang na-relief na siya. Parang nagkaroon ka ng lakas. Siyempre, matagal din kami hindi nagkita. So, you stayed a few days sa sa Manila. So, of course, your family is aware na, di ba, pinagkaguluhan ka ng mga tao, sikat ka talaga and everything. Nung nakita mo na sila in person, ano yung reaction nila sa mga pangyayari? Na, my goodness, yung anak ko, yung kapatid ko, yung pinsan ko, sikat talaga. Ano yung reaction nila? Siyempre, parang hindi rin sila makapaniwala. Siyempre, lalo yung mga parents ko na, di ba dati nakita nila ako sa TV Patrol. Tapos, pero nung time na yon parang hindi pa naman napapanood nila nanay yung sa, yung mga kapatid ko pa lang yung mga nakasama ko sa Manila, 'di ba? Yung may meet and greet kami noon. Yung mga kapatid ko pa lang yung alam. Tapos siyempre yung parents ko hindi naman nila alam yan na napalabas ako sa Inquirer. Saan ba 'yon? Sa Inquirer.net. Yes. Pero nung time na nakasama ko na si nanay, yung marami na yung pinagkakaguluhan kami, doon din siya na naniwala. Eye-opener sa kanya, like, OMG, sikat yung anak ko, ganun. Tapos kwento rin siya, hindi rin siya magpalupig. Kwento din ang kwento si nanay. Okay, so, you have talked about this before, like so many times. And I'm assuming that the main reason na bakit ka pumunta ng Pilipinas is because sa 50th golden wedding anniversary ng parents mo. Is that correct? Yes, that's true. Okay, so let's talk about that. How long was the planning involved dyan sa kasal ng parents mo? Hindi naman kami talaga. Nagplano lang kami siguro mga mga saglit lang. 'Di ba nung dumating ako, pero matagal na yan nilang plano. Pero ibig sabihin yung yung actual na plano nung dumating kami. Nag-meeting kami lang saglit tapos nag-inom-inuman na. Tapos 'di ba nagkasakit kami noon, nagkasakit din ako. Masakit ang lalamunan, hindi din ako nakakain masyado. Basta priority ko lang yung mga tao. So, nung nangyari yung kasal, like, of course, you weren't there nung kasal nila kasi, di ba, siguro hindi ka pa, I mean, obviously, hindi ka pa na tao, you weren't born yet when they got married. But, tinanong mo ba sa parents mo kung ano yung
difference, kung ano yung diferensya ng when they first got married compared to nung sa 50th golden wedding anniversary nila. Like, was there yung love, yung spark? Kasi di ba 50 years? Have you ever talked to your parents about that, or you just went with the wedding process? Hindi kasi 'di ba ang parents ko kasi parang same kami ng ng sitwasyon. 'Di ba yung nanay ko, ang niligawan ng tatay ko yung lula ko. Parang same kami ni Robot nung na parang nagmahalan na na biglaan lang. 'Di ba 10 years ang age gap din ng tatay ko kay nanay. So parang nung nagkasundo sila, ayaw ng nanay ko kay tatay nung time na yon. Kasi medyo maedad na. Pero ngayon, 'di ba, yung masaya sila, naka 50, tapos sabi ni nanay, sana nga daw kami ganun din. Sabi ko, ay hindi! Sabi ko ganun. 'Di ba, nagkontra ako doon sa sinabi niya. Ayun na lang, sabi ko ganun, pagod na kay Koreano, sabi ko. Hindi ko na kayang paabutin niya na 50. Okay, so we are so happy na successful yung naging 50th wedding anniversary ng parents mo. So I'm gonna tackle a little bit something about that towards the end. But let's go to your stay sa Mindoro. Nakita natin lahat yung sakal-sakal situation. Anong nangyari doon? Ikwento mo. Kasi 'di ba kami nagkasakit kami, tapos pumunta ako, nagpa-check up kami kasama ang mga bata. So yung gusto kasi nila ng Jollibee, kaya 'di ba pumunta kami doon. Yung video ko na yon, pangalawa na yon. Pagpasok ko pa lang sa Jollibee, nagsigawan na yung mga bata na yon. Yung parang na-overwhelm talaga sila. Si Aling Myrna, ganun. Tapos pati yung mga crew din ng mga nasa Jollibee, di ba siyempre tuwang-tuwa din sila. Siguro na-overwhelm lang yung bata, nasa sobrang overwhelm niya, hindi niya na namalaya na Baka kapanakot siya sa kasi ginaganon niya na yung leeg ko. Kasi parang 2 beses niya inulit. Tapos, di siyempre hindi ko na yan makontrol siyempre marami mga bata sa likod. Tapos yung sinasaway ko naman siya, kaya lang siguro bata nga, hindi niya ina-expect na magkita kami. Kaya lang nabash siya noon, 'di ba, nung in-upload ko. Pero nung tumawag naman siya sa akin, naghingi naman ng sorry. Parang lesson learned na rin yung sa kanya na yung mali yung ginawa niya. Kaya sabi ko 'di ba sa live, wag niyo nang iba sa mga bata. Siyempre may mga solid supporter din ako diyan na nung nasa Manila, iningat-ingatan nila ako na nagalit, tapos minisis ko yung bata. Tapos ako basta-basta lang nagaganunin. Kasi nga 'di ba iba-iba naman talaga yung mga tao. Okay. I'm not gonna really talk about that kasi I was gonna ask kung nag-reach out ba siya sa'yo, but you said na nag-sorry naman siya sa'yo. And then, okay, here's another thing that happened. Nakikita ang panty ko. Oo. Diba? Grabe ang sexy, Tingnan nyo naman ang aking suot kasi Ay, wow. Fresh. Okay. Hala? Meron ka din. Ako, Diyos ko, masuspended tayo dito. Okay. So, one of the things that happened sa Mindoro is, ako mismo, na-touch ako doon nung pumunta ka sa dati mong pinagtrabahoan before. Tapos, I was wondering, parang merong party. Can you tell us about what happened with that? Yung vice governor. Kasi 'di ba nung may balak 'di ba akong pumunta noon sa sa night market, yung igagala ko yung mga bata. Tapos sabi ko, dadalawin ko yung mga amo ko dati. Tapos nag-message ako dito sa amo ko yung babae dati, yung anak niya. Sabi ko, Atiga, sabi ko, dadalaw kami dyan sa inyo, dadalawin ko sila Tita Net. At saka si Tito Ed.
Hindi ko naman ini-expect na, siyempre pag mga mayayaman na ganyan, madali lang sa kanila ang magkilos. 'Di ba? May mga katulong, may pera, so lahat ano na nila. Pag nasa ano ka kasi no, nasa city, lahat nandoon na. Pinasundo pa nila ako. Pinagalitan pa nga ako kasi 2 hours kami naghihintay ng ano, ng basa na nag-message daw ako. Pinasundo ako ng sasakyan nila, ng van. Tapos, hindi ko ini-expect na ganun ang pag-prepare nila kasi ang akin lang naman yung simple lang na ano na madalaw sila kasi sobrang bait nila sa akin. Tapos pagdating ko doon, grabe ang ano nila, preparation. May mga Korean food, may lechon, bago nagpa-cater. Tapos halos lahat ng mga anak niya nandoon. Oh, that's really nice of them. Tapos nag-iyakan din kami kasi 'di ba, sabi ko kasi tumatanaw kasi ako ng utang na loob sa kanila kasi nung time na nangailangan ako ng pera, hindi yan sila nagdalawang isip na binigyan ako na pampagawa ng bahay namin. Siyempre, 'di ba? 'Di ba pag may mga ganyan na mga tao na nakapagpabago sa iyo ng buhay mo, kahit sa mga simpleng paraan lang, dapat ang isa din sa mga lesson na ano ko na dinadala hanggang ngayon, yung marunong kang ano lumingon sa pinanggalingan mo. Marunong kang tumanaw ng utang na loob. That's really nice. Kasi ako mismo nakita ko yun. Di ba na-message ako sa'yo, I was really touched. Kasi yung handa talaga, like, para pala talaga yun sa'yo talaga lahat yun. Char, Tagalog. Di ba nakakatuwa? Kasi, like, you can actually see how genuine they are sa treatment nila sa'yo. So, what was their reaction nung, di ba kasi you worked for them before, tapos bumisita ka sa kanila as Aling Myrna. Meron bang diferensya sa treatment nila sa'yo before and nung nagkita kayo? Hindi naman kasi 'di ba kahit naging katulong nila ako noon, ganoon pa rin yung pagtrato nila, sabay-sabay kaming kumain. Hindi yan sila pala utos. Yung parang itrato ko talaga nilang ano, pamilya nila. Tsaka mababait talaga yan sila kasi kung mga walang hiya yan sila, hindi na ako magbalik doon. 'Di ba may mga amo na mga masasama ang ugali. Kaya mababait naman sila. Tapos yung anak niya, 'di ba lumaban ngayong ano, naging vice governor na siya ngayon. Kaya ganoon pa rin kami kahit vice governor siya. Chikahan pa rin kami yung mga nangyari dati, mga kwentuhan. Tapos sobrang yaman nila. May-ari sila ng mga gasolinahan. Mayaman talaga sila. Kaya 'di ba nag-start din naman yung pamilya nila noon sa ano lang din, sa simple lang. Tapos nagsikap, nag-aral yung mga anak nila. That's nice. Okay, so let's go to your puyat days. Anong nangyari doon sa mga aso? Hindi naman ako na-inform na yung marami palang alagang aso to sila nanay. 'Di ba ako kasi hindi ako basta-basta nakakatulog. Kahit 'di ba mapapansin mo pag nag-ano kami dito ng mga kaibigan ko, yung pumupunta kami sa pensyon, yung magabanding kami, sila tulog na, ako mag-isang gising. Kaya 'di ba mas gusto ko pang ano yung makipagkwentuhan, kasi hindi nga ako nakakatulog basta-basta. Diyos ko, alam mo ang tulog ko doon, mga 2 oras lang. So anong ginawa mo? Nagkakape ka na lang? Para magising ka sa umaga. Nanonood ako ng mga TikTok, kung ano-ano. Ayan, minsan tawagan kami nila Mamilo sa ano, sa Bardagulan. Kami nila David, magkakausap kami yan, nila Mamilo, nila Sed. Sa umaga. Yan. Alright, so nung time na paalis ka na sa Mindoro, like, did you feel like emotional? I mean, given naman yun, di ba? Kasi aalis ka na, iiwanan mo yung family mo. Can you tell us the story? Like, ano yung nangyari yung night before? Sandali, anong oras ka ba umalis sa Mindoro? Gabi kami umalis. Okay, so nung umaga before kayo umalis,
like anong nangyari sa araw na yun? Like nagbanding lang ba kayo? Or more like normal lang? Or nagchikahan, mga habilin? Tell us the story about what happened before ka umalis. Bago kami, di ba, nung nagbanding na kami nung mga nakaraang araw, di ba, pumunta kami ng resort. Yun, nagbanding na kami buong pamilya. Tapos sumunod, nagkwentuhan lang kami nung gabi. Tapos nung umaga, yun, dinalaw ko na yung mga napunta akong sementeryo. Kasi, hindi talaga ako mapakali kung hindi ko madalaw sila Lola. Sabi ko, pinaiyak na ako ni David, tapos maiyakin muli ako. Nagpipigil ako ha. Wala muna. Wag muna. Okay, go. So, bumisita ka sa sementeryo. Tapos yung dinalaw ko din yung aking best friend. Okay. Yung namatay siya nung high school kami. Third year high school siguro. Sabi ko kay David, kahawig mo yung David. Sabi ko ganun, mataba din. Okay, so yun yung nangyari. So, you left. Tapos, di ba nagbarko kayo papuntang Manila? From Mindoro to Manila? Am I correct? Or nagbarko kami nun. Okay. So, dumating kayo ng Manila. Pasensya na tayo. Like, I'm kind of like, gusto ko siyang i-fit within 1 hour kasi ayokong, di ba? Kasi you have to go to work. So, dumating kayo ng Manila. How many days kayo nagstay sa Manila? 3 days din. Oh my gosh, okay. So, when you guys reached Manila, di ba meron yung photo shoot na nangyari? Was that planned before ka pa dumating sa Manila, or dati na talaga, like before ka pa dumating sa Philippines, alam mo na merong photo shoot? Hindi, nung sinet yun ni Madam Giselle ng You Glow Babe. So, hindi ko naman ini-expect na ganun kaganda. Di ba, parang I feel special that time. Kaya, di ba, kasama din ang buong team yun. Sila Sed, si Ann, si Payne. Tapos, di ba, sobrang, naghintay din talaga sila doon ng matagal. Kasi, hindi lang siya basta-basta na makeup eh. Talagang pinaganda nila ako. May video, may siya. Kasi ipopost yun sa ng You Glow Babe. Sa Instagram page. Yeah. Niya. That's nice. So, ito na. So, that happened, yung photo shoot. After that, di ba parang, sino yung mga naka-banding mo the last time before ka umalis ng Manila? Sa province? No, sa Manila, te. Like, sino sa Manila? Oo, mga nakabanding. Buong team Inay. Di ba kasi, ang idea kasi ni David, pinagsama-sama niya lahat ng team ko. Di ba, may team ako, team Pariwara, team Panda, team Uhaw, team yung mga dislocated, yung Petron, yung una pa, yung mga Petron, di ba, yung kami noon ni Kyle. May may dalawang anak akong pumunta, si Panini at saka itong si Dario. Yes, si Panini. Oh my gosh, yes. Oo. Nagulat din ako. Tapos nung na yon, ang idea ni David, ipag-combine na lang sila para 'di ba parang ipag-isa na lang. Kaya nung time na yon na nagbuo 'di ba kami ng GC. Oy, sabi ni Dario. Hi Mars. Binuo niya yung team Inay. Kasi 'di ba may Kampon, ganon. Nandun din ang Kampon. Sino pang hindi ko nabanggit? Dislocated, Pariwara, Team Uhaw, Bardagulan, Iber Family. Yan yung Toron nandoon. So nagbuo siya ng GC na na nagsama-sama kami doon lahat.
Tapos 'di ba nagbuo ng logo. So maganda yung ano na yon, yung team na yon kasi 'di ba nagkita-kita talaga kami sa Manila. Oh, that's really nice. Kasi di ba like you guys have been just communicating dito sa TikTok and then finally nagkita kayo in person. That's really nice. Iba-iba ang pakiramdam. Okay, so when you left, parang gusto ko muna kasing i-layout guys yung timeline ng pag-travel ni Aling Myrna from Korea hanggang nakabalik siya sa Korea, and then I'm gonna get to some questions in relation sa travel niya. Walang iyakan ha. Okay, so Manila, then you traveled back to Korea, right? After how many days exactly or how many weeks exactly ka nagstay sa Philippines? Parang one month. Okay, so 1 month. Okay, so nag-travel ka from the Philippines to Korea. Meron ba nangyari between that time na pag-alis mo ng Manila hanggang nagbiyahe kayo ng Korea? Anong nangyari? Ano yung tanong mo? Parang magulo. Meron nangyari, oy, di ba yung di ba kinontent mo nga yung kay Mr. Robot? Yung kay Robot. Kaya sabi ko, be specific. Akala ko ano na. Yung kay ano? Oo, kasi di ba, nag-landing kayo sa Korea. Yun, ikwento mo siya. Anong nangyari doon sa time na yun? Yun naman, yung pabalik namin na yun. So, di ba parang wala nang hassle sa airport. Parang lahat nakaano na. Hinatid nila ako. Parang okay na. So, pagdating namin ng airport, nag-bus kami noon hanggang Tejon, kung saan, 'di ba, doon kami nag-parking ng sasakyan. Sabi ko pa lang bago kami mag-uwi ng Pilipinas, sabi ko magpalit siya ng cellphone kasi may tendency nga na masira. Nandoon yung mga files, yung sa mga ticket. Di siyempre matigas talaga ang ulo ni Robot, hindi yan nagpalit. Pag-uwi namin, hindi pwede yung cellphone ko kasi naka-roaming pa yata, hindi rin pwede kay Subin. Yung kay, yung kanya, nasira din, di ba, nasa Pilipinas pa lang. Tapos, ang ugali talaga ni Robot niya, lagi niya talaga nakakalimutan kung saan niya pinarking yung sasakyan. Oh my God. Pumunta kami sa kabilang building, sabi niya ganun. Di tawa ng tawa si Subin kasi siyempre pagod na kami, sabi niya gano'n. Saan yung yung sasakyan mo nasa 7th floor. Ang elevator hanggang 5th floor lang. Sabi ko gano'n. Lilipad tayo? Sabi ko gano'n. Tapos di baba, di siyempre mali eh. Tawa ng tawa si Subin ko, putang ina talaga tong tatay mo na to sa katangahan. Sabi ko, nagagalit na ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Alam nyo na ha, mangyayari ha, kapag iniwan ko yung tatay ninyo ha, sabi kong gano'n, ang dami na ng kasalanan niya sa akin, sabi kong gano'n. Sapakatanga, sabi kong gano'n. Pati yung parkingan, hindi niya na alam. Sinabi ko talaga, nasa 7th floor yung kanyang, yung kanyang sasakyan. Tapos, pagdating doon, kailangan may tatawagan siya. Paano makatawag? Sira yung phone. Sira ang cellphone. Tapos, di gutom na yung mga bata. So, binigyan ko siya ng 20,000 pampaayos ng cellphone. Putang ina, hindi na kami binalikan. 3 hours. 3 hours kami naghintay. Sabi ko ganun, pagod na mga bata. Si pagmamahal, na rin, gutom na. Kaya sabi ko, nag-decide na lang ako. Kasi ayaw ko nang ma-stress kasi masakit, pagod na ako. Sabi ko sa mga anak ko, sabi ko kay Subin, uwi na tayo. Sabi ko, hindi na, paano si tatay nyo? Bahala na sa dyan, sabi kong ganun. Kasi hindi siya nagsasabi ba, dapat binalikan niya kami kung magsabi siya na matagal pa ang cellphone, maghintay kami ng ganitong oras. So siguro, yung 3 hours naman na paghihintay namin na yon, sapat na yon para sabihin na hinintay namin siya. 3 hours, ang tagal. Tagal. Pinakain ko na yung mga bata, coffee shop na kami. Tapos bumili na ako ng ticket. Tapos nag-bus kami.
Tapos pagdating dito, lakas ng snow. Tapos hindi ko dala yung susi ng Bahay. ng bahay. Mm-mm. Kaya 'di ba ang isip ko noon mag-hotel kami kung hindi ko ma-open yung bahay. Tapos 'di ba umikot kami. Kaya lang bukas yung nasa likod, yung ano doon, yun 'di ba yung umakyat si Pagmamahal doon sa ref, yun. Tapos tuwan-tuwa si Pagmamahal, parang ano mo din siya, parang accomplishment din sa kanya na, nagawa ko, nakaakyat ako. Sabi ko pa, pinutol ko lang yun. Sabi ko, pwede na tayong maging magnanakaw. Pinutol ko na lang Akyat yun. bahay. Pwede na tayong mag-akyat bahay gang. Ganun. Okay. Tapos yun, na-open na yung bahay. Tapos, sabi ko kay Ate mo Isel, pakitawagan mo nga si Robot. Sabi ko, iniisip ko, baka nagpakamatay na, winakasan na yung buhay niya. Ba't ang tagal ang putang inang yun? Sabi ko ganun. Anong pinagawang cellphone nun? Ba't ang tagal-tagal? Tapos tumawag sa Ate mo Isel. Sabi ko, pakitawagan mo yung number ni Subin. Kasi di ba, kung naayos na. Ay di, on the way na raw siya. Dumating gabing-gabi. Mm-mm. Ay di, para siya ka na mo yung parang bata na nanalo sa luto bago ang cellphone. Puputang ina, tumatawa. Eh di ako naman parang, siyempre nangyari na yon. Di sabi ko, dumating ka na. Di dala-dala niya na yung mga bagahe dyan. Sabi niya, oo. Hawak-hawak na ang cellphone, tumatawa. Sabi ko, putang ina ka. Sabi ko, kung hindi lang ako ngayon, sabi ko, bugbugin sana kita eh. Pero hindi ko na nga siya hindi ko na siya pinagalitan. Hindi ko na inaway. Kaya yun. Tawa-tawa. So, okay. Ngayon, yun yung timeline, right? So, ngayon, nasa Korea ka na. So, eto na. Di ba like what everybody's saying that your life is yung parang, it's just a result of the choices that you make in life. Ano yung choices in life mo na masasabi mo na it affected your life right now, like at the present moment? Ano yung masasabi mo na because of that decision, naging malaking impact siya sa buhay mo ngayon? Desisyon? Mm-mm. Hindi ko maintindihan ang tanong. Ulit daw. Parang kumatas ako. What's the question again? Can you translate it in English? Hindi, ang ibig sabihin, I think what I'm trying to get to is, di ba, like right now, the way as you are, Aling Myrna, is siguro at this time, nag-sink in na siya sa'yo na sikat ka talaga as much as you deny it. Makikita mo naman na yung impact ng tao sa'yo. When you talked about this before na the way you started sa TikTok is because of Subin, right? So would you say that that point in your life na Subin said, like mag-TikTok ka, ganito, ganyan, would you say that that's like the biggest part of your life na nag-impact sa buhay mo ngayon? Oh, di ba malaki naman talaga, di ba nung time na nadidepress ako, na-stress ako, ang TikTok lang talaga yung isa sa mga sa akin, ang malaking tulong. Kasi during that time na na-stress ako, hindi ko rin pwedeng tawagan yung pamilya ko. Kasi ayaw kong makadagdag sa problema nila. Parang gano'n. Kasi ako 'di ba yung tipo ng tao na basta kaya ko, hindi ako basta-basta nang iistorbo ng tao. Parang ayaw ko bang makadagdag pa sa nila sa problema nila kasi may mga pinagdadaanan din. Dito rin naman sa Korea, may mga kaibigan din ako na mas matindi rin ang pinapagdaanan sa akin. So parang yung magsasabi ka pa lang, sabi, may problema ako sa asawa. Kung sasabihin niya agad, yung asawa ko nga, may may tililing, sinasaktan ako. So, paano ka pa makapag-open? So, yung TikTok lang talaga yung isa sa mga, mga dahilan ng pampawala ko ng stress, ng depression. Ganon. Kaya malaki naman ang naitulong niya kasi 'di ba yung mga content ko doon na mga galit ako, parang doon ko na lang binubuhos. So yung na yon, yung
lungkot ko na dinaan ko sa TikTok, parang naging turn into positive kasi maraming tao din ako napapasaya. Okay, so what drives you right now? Like with everything that happened sa buhay mo, like you saw what you saw nung dumating ka sa Pilipinas, nakita mo na yung impact ng tao sa'yo. Ano yung new determination mo in life after everything that happened? Kasi 'di ba parang hindi ko makita yung purpose ko sa buhay. 'Di ba parang 'di ba yung kagaya ng interview ko kay Sir Ugi Diaz na parang puro na lang ako problema, parang hindi ako naging masaya, parang ganun. Pero nung umuwi ako, 'di ba pagbalik ko dito ng Korea, hindi na ako ganun kalungkot. Parang sabi ko parang ito na siguro yung purpose ko na isa ako sa mga nagpapasaya sa mga taong may mga pinagdadaanan sa buhay. Yung, di ba nung time na makita lang nila ako, parang iba yung saya nila eh. Yung mura ko, yung mararamdaman mo yung mga nagyayakap sa'yo. Parang lahat ng paghihirap ko, yung lungkot ko na Naibsan. naibsan siya kasi di ba parang kung titingnan ko yung kalagayan ko kay Robot na hindi ko naramdaman yung pagmamahal ni Robot sa akin bilang asawa, parang binigay ng buong sambayanan. Di ba? Parang sabi ng Panginoon sa'yo, parang huwag ka mag-inarte. Sabi niya ganun, isang tao lang yan. Sabi niya ganun, parang yung lungkot mo, sabi niya ganun, magtiis-tiis ka lang, parang balang araw, parang sinusubukan lang kita kung hanggang saan ka. Kung gaano ka katibay, ganun. Ibay, di ba ano ka. Kaya nung pag-uwi ko, parang lahat ng mga paghihirap ko, parang sa isang iglap, parang bumalik. Kasi ang dami nagmamahal sa akin, tapos lalo na yung mga team inay na yan na sobra talaga nila akong minahal ng, yung, alam mo yung malalayo pa yung lugar nila, magsasakripisyo na makita lang ako. Eh samantalang itong si Robot, magkasama na nga kami sa mga pader tumitingin eh. Parang yung ganun ba? So yun na nga, like you met a lot of people. 'Di ba yung dalawa yung kasi ang reason why we meet people, it's either maging blessing sila sa or maging lesson sila para sa Gaano kalaki ang like how much does it outweigh kung ano yung lesson versus blessing? Sa mga na naging parte ng buhay mo at sa mga additional na dumating sa buhay mo, gaano kalaki ang percentage blessing versus lesson? Sa blessing naman, 'di ba, yung lang na magkaroon ka ng mga totoong tao nagmamahal sa iyo, it's na yon, big blessing na yon sa akin. Dito, hindi naman ako tumitingin sa mga material na bagay. Kasi 'di ba, ang material na bagay yan nawawala at saka kung masipag ka lang, 'di ba, magkakaroon ka niyan, magtrabaho. Pero yung pinaka-importante talaga yung mga totoong taong nagmamahal sa iyo na tanggap ka kung ano ka. So would you say na mas malaki yung percentage ng mga tao na nasa buhay mo ngayon na you considered blessing? Yun yung sinasabi mo, right? Okay, so meron kang, if there's one thing na you regret na hindi mo na-accomplish nung pumunta ka sa Philippines, sa Philippines, ano yun? Ano yung mga bagay na yun? Na ano bang Tagalog ng regret? Pinagsisihan mo na hindi mo nagawa nung pumunta ka sa Philippines? Siguro yung yung medyo nahati yung time ko sa pamilya ko. Tapos nag-sorry naman ako kala nanay at tatay. Sabi ko, sorry kasi dapat yung time na para sa kanila nahati. Kasi hindi ko rin in-expect na, binibiro ko lang si tatay. Sabi ko, tay, sorry kasi hindi ko akalain na famous yung anak mo. Tapos tumawa siya.
Tapos si nanay, sabi ko, humingi ako ng pasensya sa kanila, sorry. Tapos, hindi rin kami masyado nag-inuman ng mga kapatid ko, nag-moment ng todo, kasi nga nagkasakit ako. Mm. So, dapat pala, before akong umuwi, di ba, nagpakabit sana ako ng aircon. Kasi hindi ko naman ina-expect na magkakasakit kami noon. So, paano kami makapag-inuman, makakain ng wagas? Kasi nga may sakit ako, may sakit ang mga bata. Pero nung huli naman, ano na kami, nagbanding na. Nag-enjoy din yung mga bata. Siguro yung ano lang, medyo nagkulang ako ng time. Mm-mm. Okay. Kung hindi ka nag-TikTok ngayon, what are you doing now? Ano siguro, yung ano lang din, yung, di ba makulit din kasi ako, kahit walang TikTok, sa Facebook, yan, makulit ako. Marami din akong mga napapasayang tao doon. Tapos, di ba, pag may sahod ako noon, di ba nagpapagames ako niyan sa Facebook? Oh, hindi ko alam yun. Oh, Before? Sa Facebook? sa Facebook, di ba nag-ano ako noon, nagpapagames ako, yung mga grocery, yan. Tapos, sinishare ko yan halos, ano, di ba, kaya sinasabi nila, yung, parang, yung buhay ko ba open? Kasi nung time na may Facebook, di ba palagi ako nagpo-post niyan sa kung ano nangyari, yung mga nakakatawang nangyayari dito sa Korea, sinishare ko yan sa Facebook. So, pero 'di ba nakakatuwa nga, 'di ba nagkaroon ng TikTok, mas ano pa doon, mas marami ako naging content doon. Pero palagi na ako yan, binibidyo ko yung mga anak ko, nagluluto ako. Mm-mm. Parang pinapakita ko talaga yung ano, yung kung ano yung buhay ko dito sa Korea. Okay. So I think everybody will agree with me sa mga viewers nasa mga nasa comment section. I think we can all agree na like si Aling Myrna naman talaga is famous naman talaga siya. As much as she denies it, famous siya. Pero nakikita natin na yung paa niya, how do you say that in Tagalog? Yung ano ka ba, hindi lumaki yung ulo mo. But what keeps you grounded? What keeps you grounded? Like yun nga, like what Beshi said. Like what keeps you being humble? Like hindi, like what keeps you from not feeling like ganito na ako, sikat na ako? What keeps you grounded? Kasi minsan 'di ba yung ano, yung mga ganyan na binibigyan ka ng Panginoon na chance na ganyan, dapat ano lang, huwag kang magmayabang kasi anytime 'di ba mawawala din 'yan. Darating din ang panahon na may mas magaling na Aling Myrna, may mas magaling magmura. Hindi kasi 'di ba lagi ko iniisip, hindi lang ikaw ang magaling. Darating ang panahon na may mas magaling sa'yo, may mas makilala sa'yo. So pag yung time na binigyan ka ng chance ng Panginoon na nakilala ka, dapat humble ka pa rin. Ganun pa rin yung ugali mo, wag mong baguhin. Kaya 'di ba may iba diyang mga content creator na parang lumaki na yung mga ulo nila, mga nagmayabang na yan sila. Parang darating din ang panahon na babalik ka rin eh. Kasi 'di ba hindi naman ano yan eh. Hindi naman yan siya permanente. Dapat habang binibigyan ka ng chance na makilala, mas maging mapagkumbaba ka. Okay, ultimate dreams, ultimate goal para sa Aling Myrna brand. Ano yun? Siguro ano lang, 'di ba? Hanggang ngayon nga talaga hindi ko rin sinasabi na famous ako. Parang ang lagi ko pa rin inaano sa sarili ko na patuloy lang ako magpasaya sa ibang tao. Ganun pa rin ako ngayon, 'di ba? Lalo may trabaho na ako. Full-time TikToker, full-time nanay. In 5 to 10 years from now, ano yung future? Like what does future look like para sa iyo in 5 to 10 years? Siguro ano lang yung siguro mas maging wais na ako pagdating sa pera kasi 'di ba lumalaki na yung mga bata. Siguro mas marami pang ipon. Nag-iipon ako at the same time may natutulungan din ako ibang tao. Kasi ayaw, 'di ba lagi kong iniisip na dumating sa point na sa sobrang gahaman ko sa pera, yung hindi ko na nakikilala yung sarili ko.
Yung tamang sakto lang, yung hindi ko napapabayaan yung pamilya ko at the same time may natutulungan din akong mga taong mas kailangan nila. Okay. Eto na. So, of all the people na nakakolab mo, sino yung who made you feel nervous the most? Sino yung mas at ease ka? Ang pinaka gusto ko sa lahat si Miss Nicole Kaluwag. Ah? Siya yung Oo, iniiyakan ko pa rin yan siya. Na-miss mo siya? Oh. Alam mo yung napakabait niya sa lahat ng sa lahat ng mga influencer na mga kilala, sa kanya ako napalapit. Alam mo yung, 'di ba, ang layo ng Pampanga. Ba't naiyak ako? Okay, so, Parang hindi naman sabihin mo na ano, yung tawag dito. Siyempre, nung ano na kasi yan sila, yung nagbakasyon sila dito sa Korea, magka-chat din kami dalawa niyan. Tapos nung nagkita kami, parang matagal na kami dalawang nagkakilala. Tapos napaka-genuine talaga yung pagkikita namin. meron kayong instant connection. Tapos wala nang tigil yung daldal namin. Tapos nalalamig siya. Siya naman yung parang kami dalawa gustong-gusto namin yung isa't isa. Oo. Di ba parang tayong dalawa? Nung hindi tayo... Hindi ko ma-imagine kung mag-aanuhan tayo. Siguro mag-iyakan tayo. Ay, di ba kami nga ni Miss Nicole, hindi nga kami nag-uusap niya ng tawagan. Di ba? Yung parang biglaan lang. Tapos, pagkakita namin dalawa, alam mo yung parang kami magkamag-anak na Ano kayo yung parang long lost siblings kayo or something. Ganon. yung moment na nagyakapan kami dalawa, alam mo talagang, sabi ko, maganda ang pagpapalaki ng nanay nito sa kanya. Siyempre, di ba, sabihin mong mayaman na, pero napaka-humble. Tapos, di ba, yung banding namin, napakabait na bata, sabi kong ganun. Kaya siguro, binless din sila talaga yung pamilya Kaluwag, talagang sobrang bait. Tapos, ang layo niya pa. Tapos, may anak na siyang maliit, tapos, ano niya lang ako, kikitain niya lang ako. Oh. Tapos Okay. magaan kasi ang loob ko sa kanya. So, sino yung nakakolab mo na parang, not exactly whatever, pero parang nanervyos ka. Ganon. Wala naman. Di ba kasi, ako naman di ba sanay na kasi di ba ako sa mga tao. Parang makapal na yung mukha ko. sa una magpans-pans ako niyan. Hala, di ba kagaya nakita ko si Miss Dani Barreto. Ganon, mamasasyak ka. Pero pagka mga, di ba ang bibig ko dire-diretso naman yan. Pero maano na rin yan, babalik na rin naman ako sa pagiging makapal ang mukha. Nakita ko si Sir Ugi Diaz, di ba? So, di ba yung parang hindi mo ini-expect? Si Mother Nanay, si Pines, si Tony Morales. I was actually gonna ask you kung naalala mo yung mga lahat ng nakakolab mo at saka ano yung message mo para sa kanila. Ano yun, sobrang thankful kasi kahit sobrang busy nila, parang naglaan talaga sila ng oras na na makita ako, makilala ako. 'Di ba kagaya ni Mother Nanay, busy yan siya. Pero 'di ba nag-date kami dalawa, pinag-shopping niya pa ako. Alam mo yung parang nagkaroon ako ng 'di ba parang nagkaroon ako ng kapatid na mayaman, tapos ako mahirap. Parang ganun ba ang naramdaman ko, nag-date kami. Sobrang saya din yun nung kami dalawa ni Mother Nanay. Siyempre pinakain niya ako doon sa restaurant na hindi ko pa napuntahan. Ang daming mga plato. 'Di ba yung mga ganong experience? Pinakain niya ako ng siyempre 'di ba, ako 'di ba sanay lang naman tayo sa mga karinderya, sa mga Jollibee, ganyan, mga inasal. So yung mga ganyang mga restaurant na ganyan, 'di ba, hindi ko naman napupuntahan 'yan. Siyempre yan very expensive. Yung kinainan din namin ni Nicole, 'di ba, puro mga steak na ganyan.
So, kung merong mga TikTokers na who wants to be like Aling Mirna, ano yung message mo para sa kanila? Na maging Aling Mirna? You know, like at that level, na they're looking up to you. Kasi, di ba, like, you're a famous, whether you accept it or not, you're a famous influencer. Kung gusto nila, if they're like planning on doing something like what you're doing, what would be your advice for them? Parang ganun na lang. Siguro ano lang, be yourself. Kasi 'di ba ang tao kasi, 'di ba yung sinasabi ko sa iyo, kahit mag-inom ka pa ng gasolina diyan, kung ayaw ng tao sa iyo, ayaw 'yan. Maging ano ka lang, magpakatotoo ka lang sa sarili mo, hindi mo kailangan pikiin mo, hindi mo kailangan gayahin yung ibang tao para magustuhan ka. 'Di ba kagaya ko, 'di ba wala akong pakialam diyan pag mag-content ako kahit wala akong suklay. Kasi yun ako eh. May time na gusto ko magbihis, mga kagaya nito. Tapos, yun talaga, mag-ano ka lang, wag, magpakumbaba ka kasi kahit sabihin mo sikat ka, may mas sikat pa sa'yo, may mas magaling sa'yo, may, may mas maganda sa'yo. Okay. Kaya wag mo sabihin na mas ano ka, mas lamang ka lagi. Lagi mong isipin na ano, bawat isa, iba-iba tayo ng talent. Okay, message for your followers. Yung sa mga followers ko, ayun, maraming salamat sa walang sawang suporta. Siyempre, hindi naman ako magiging Aling Mirna kung hindi dahil sa inyo. At saka, yun, hanggat may TikTok, hanggat nandito ako, ayun, wala, hindi ako titigil sa paggawa ng mga content. Na kahit hindi naman ako nasisiyahan, pero kayo, sayang-saya kayo. Yung alam mo, galit na nga ako, sila masaya pa. Kasi di ba ako, di ba, ang ugali ko, di ba, hindi ako basta-basta tumatawa. Di ba parang tumawa ka naman. Yung mga ganun. Di ba, Bakit pag nag-uusap tayo tayo ng tawa? madalang di ba ako na, di ba may pagkasupladita nga ako, kapag at saka pag joker ka, hindi pag hindi talaga heavy yung mga joke, hindi ako basta tumatawa, di ba, yung mga punchline. Hindi ako, 'di ba may mga bungis-ngis na tao kagaya ni ano, ni Ate Tess. 'Di ba madalas tumawa si David. 'Di ba palatawa yan sila? Oo. Yan si Okay. Chan. Message para sa yung mga anak-anakan dito sa TikTok. Ayun sa mga anak-anakan ko, yun, nagpapasalamat ako sa buong Team Inay kasi grabe yung suporta, grabe yung pagmamahal nila sa akin kahit ano, kahit minsan meron, 'di ba hindi mo naman maiwasan yan na sa isang GC nagkakaroon ng problema, pero naayos naman namin. Kaya, yung mga simpleng ano lang, mga simpleng di pagkakaunawaan. Tapos, 'di ba yung sinasabi mo rin nga na hindi lang ito basta TikTok. So nung time na nagkita-kita kami, hindi lang kami nakapagbuo ng isang friendship. Parang nakabuo kami ng isang pamilya. Yung alam mo kahit pagod ka, excited ka kasi mayroon kang second family. Kasi 'di ba yung iba naman hindi rin naman natin nabiyayaan ng mga kumpletong pamilya, parang ganun. So nabuo itong grupo namin na may ano na sila, mayroon na silang kaagapay. Hindi man namin, 'di ba kagaya ko, hindi ko man sila mabigyan ng mga material na bagay, hindi man ako namimigay ng mga limpak-limpak na salapi. Pero nandyan pa rin sila. That's nice. Okay. Then, message for your family. Sa pamilya ko, ano yun, yung siguro, ano yan, yung tawag dito. Masasabi kong ano na parang yung lahat na ng paghihirap namin, parang ngayon ano na, binigay na ng Panginoon lahat-lahat. Yung paghihirap ng mga parents ko, parang itong taon na to, sobrang blessed namin. Pero meron ka ng plano? Like, kung kailan ka punta sa Philippines ulit? Siguro ngayon wala pa, kasi di ba nagtrabaho uli ako. Wala pa. Wala pa. Pero sila Subin gusto nila next year. Pero sabi ko, hindi ko pa alam.
Kasi siyempre, malaki din ang nagastos ko sa Pilipinas. Kaya hindi pa ako gano'n, hindi pa ako nakaka-recover sa gastos. I think the reason why like ang mga tao attracted sa Aling Myrna is because ako mismo, like I can honestly say na I am blessed to have found you. Kasi meron kasi yung mga tao na mamimit mo along the way na mafe-feel mo in your heart that you can really be yourself with that person. I mean, it's so weird kasi hindi pa tayo nagkita in person and all that. But I'm sure yung mga friends mo, tapos yung mga anak-anakan mo dito sa TikTok can agree na, di ba yung parang sabihin sa'yo na, I love you, Aling Myrna, it's almost like it became an expression. And especially sa mga TikTok anak-anakan mo, they can really understand what I'm saying na when I say I love you talaga. And I keep telling you that with all these things that all the blessings na dumating sa buhay mo, I keep telling you, and a lot of people are also saying the same thing, na take it all in kasi deserve mo. Char. Okay. So, of all the things that happened sa travel mo sa Philippines, ano yung pinaka... Wait lang, mag-CR muna ako. Ang pital. Parang kinompact ko na kasi to, guys. Like, I really want to extend this, yung parang himay-himayin ko talaga yung pag-travel niya sa Philippines. Kaya lang, alam ko kasi pupunta siya sa work. Ayoko kasing the last thing talaga that I wanna do is ma-pressure siya. Kahit ito yung interview na to, like, I always let her decide kung kailan siya available kasi kakarating lang niya sa Korea. Tapos, you know, she always talks about she needs to find work and all that. But then, you know, things are really going well for her kasi yun nga yung sinasabi niya na nagpahinga lang siya. Pero nagkatrabaho siya. Like, things are really going well for her. Oo, na-pressure na. Diba, po ngayon, no? Wow! Ang sexy. Tato ko. Oo nga, ang ganda ng... Tapos diba, like yung ka-petals. Grabe ang pinangat ko. Diba, tingnan mo naman, ang liit na ng mga hita ko. Oo, nangayayat ka talaga. Pag Bisaya daw mo. Oo, pasensya na guys. Kasi pag Bisaya kasi talaga ako. So, ayoko naman kasing mag-English ng todo dito. So, nag-effort ako mag-Tagalog. Tapos, parang nag-rumble na siya. Okay, ito na. Kasi alam ko, paalis ka sa work. Ano yung pinaka-memorable na nangyari nung pag-travel mo sa Philippines? Hoy, hindi talaga ako binigyan ng 1 million ni Finest. Ano yan? Ay, di sana kinontent niya na yan kung binigyan ako. Sino? Ang issue kasi, kahit dito sa Korea, binigyan daw ako ni Finest ng 1 million. Uy, hindi Wala ako yun. sabi niya na meron nag-comment dyan. Wala akong... Wala talaga yun. Hindi yun. Walang katotohanan yun. Hala? Char-char lang yun. Eh di sana namigay na ako ng pira kung binigyan niya ako 1 million. Wala din. Wala nang regalo sa magulang ko. Okay, ito na. Diba, like, maraming nagsasabi sa'yo nito, kahit yung family mo. Yung line na, I am proud of you. If there's people na, whether buhay or wala na, sino yung mga, like, yung sa utak mo, na sino yung mga tao na yun na you're hoping na marinig mo galing mismo sa kanila na they are proud of you? Siguro yung yung tiyuhin ko. Yung wala na? Kasi 'di ba nung time na 'di ba lumaban ako ng konsehal sa amin? Dati kasi siya nanalo rin yan siyang first counselor sa amin, si Tio Sintes. Magaling 'yun. Nung time na nanalo ako na counselor sa amin, pangalawa ako, tuwan-tuwa rin yan siya sa akin.
Tapos, yung best friend ko rin nga, yung namatay. Oh. Kaya di ba pumunta, nung dinalaw ko siya, ayun, nag-message din ako doon sa kanya. Tapos sinabi ko na ganito, yung mga nangyari sa akin. Sabi ko kung buhay ka lang, sana sabi ko malalaman mo, sabi ko na malalaki na yung mga anak ko. Kasi 'di ba nung high school kami, lagi kaming ano yan. Siya talaga yung best friend ko noon. Magkapit-bahay pa kami, tapos alam mo lagi ko siyang kinakamutan sa likod. Kaya 'di ba mahirap din ako makamove on. Oh. Tapos 'di ba mahirap ang buhay noon. Bibigyan niya lang ako ng pera yan, pambili ko ng merienda, ng palamig. Kaya mas 'di ba mapapansin mo ang mga kaibigan ko halos lalaki. 'Di ba si Mac, si Sergino, si David, si C, 'di ba yung dito sa ano noon bago dumating yung mga ano si Anthony. So, ngayon te, after witnessing everything, di ba? Like, masasabi mo ba na fulfilled ka as a person? Siguro ngayon hindi pa kasi 'di ba ang inaano ko lang pag nakatapos na siguro yung mga anak ko. So yun lang siguro yung pinaka-dream ko na maging maayos lang yung mga anak ko, saka ko na lang din naman ayusin yung sarili ko. So basically, yung ultimate goal mo talaga at this moment is obviously yung para sa mga anak mo. Sila lang kayo. Pero kung papipiliin sila Subin at saka pagmamahal, saan sila gustong tumira? Sa Korea or sa Philippines? Sa Philippines, doon masaya sila doon. Kaya 'di ba si Subin nag-effort siya na mag-Google Translator para maka-relate siya sa mga pinsan niya. Oh my gosh, that's really nice. Kasi gusto niya ng 'di ba nung time na nagkasakit sila, hindi pa sila ganoon hindi nila na-enjoy ang Pilipinas. Siyempre may mga sakit. Nung gumaling na sila, ayun. Tuwan-tuwa naman sila at masaya nga daw sa Pilipinas, di gaya dito sa Korea, aral ng aral. Okay, ito na. Kasi alam ko paalis ka. Okay, now that you're back in Korea and witnessing everything, when you look at yourself in the mirror, who do you see? Tapos, give this person a message. So, aling year na you'd... Message for myself? Oo, sino yung nakikita mo like right now? Kasi 'di ba like everybody's telling you, kami nga ni Ness, 'di ba, sinasabi namin sa'yo before ka pa nag-travel sa Philippines na sikat ka talaga. 'Di ba? Like pagdating mo pa lang sa airport, dudumugin ka ng mga tao tapos ikaw parang mapapahiya lang ako, walang pupunta doon, ganon. Ngayon na na-witness mo na lahat-lahat, all these people, all these big TikTokers, mga celebrities na nakipag-collab sa'yo. Ano yung masasabi mo na persona na ito na sikat? Sandali lang, na-loading ako sa tanong mo. Sabi mo mag-message. Ulit. Again. Okay. What's the question again? Okay. Sa pagtingin mo ngayon sa salamin, na nakabalik salamin ako, boy, abunda. Oh. Oo, ganon. Salamin ako. Sino yung nakikita mo at saka ano yung message mo para sa person na ito? Di ba yung sarili ko yon? Mag-message ako sa sarili ko. Like, yon. Like plans, future plans. Parang tanong sabi ni David. Diba? Like future plans, like I'm so proud of you. Fighting lang, ganon. Putang ina mo, wag ka na mag-inarte. Sabihin ko. Bumangon ka at magtrabaho. Maraming nagmamahal sa'yo. Ganon. Wala kang reason para ma-depress, ma-stress. Kasi ito na yung sign. Kailangan mong maging masaya. Ma-inspired ang ibang tao. At may purpose ka sa buhay, sa ayaw at sa gusto mo. Pinanganak ka para magbigay ng ligaya sa ibang tao. Oh, I love that.
Kasi totoo naman kasi talaga. Like, I think you're really born for this. And I think you can see that now. Siguro not like fully mo siya maintindihan na kung gaano kalaki ng impact ng tao sa'yo. But I think in a sense, nakikita mo na siya ngayon. And I'm really proud of you, and especially yung family mo, yung mga anak-anakan mo sa TikTok. I'm sure you guys can agree na, di ba? Like, we are so proud for all the accomplishments that Aling Myrna has achieved. So thank you. Thank you talaga. Thank you for our one-on-one interview. It's an honor to be part of the Clean Cuts channel. Alam mo yan, di ba? Kaya sabi ko, yung mga taong naging part na nagsisimula pa lang ako, hindi ko yun nakakalimutan. At siyempre, isa kayo ni Sir Greg sa naging kaibigan ko dito, naging malapit. May mga tao din na nawala, na iniyakan ko, na parang naging part sila ng aking TikTok journey. Kaya lang ganun, di ba? No permanent in this world except changes. So I need to accept that reality. So may mga taong kahit gaano mo kamahal, pagka inaatake na yung mental health mo, dapat mo na talaga silang iwan kahit gaano kasakit. Ganun. Siyempre, may mga tao din naman na naging part ng aking TikTok world na nandyan sila mula sa simula. Yung excited ako na ibalita sa kanila na ito na yung bunga ng ating mga pinagsamahan noon. Pero hindi na pwede. Okay. Ayokong i-elaborate yun. But I think the thing that I really, guys, the thing that I really appreciate sa kay Aling Myrna is siya yung, di ba parati nating naririnig yung you know my story but not, you know my name but not my story. Opposite sa amin. She doesn't know my name but she knows my story. And if you guys really understand kung gaano kabigat yun na statement, that really speaks volume kung ano si Aling Myrna. Kasi basta, I thank you. Thank you sa lahat-lahat. And I'm honored kasi ano ba yan? Diba sabi ko ang iyakan? Ayaw ko na mag-love team. Gusto ko na yung totoong love na ako. Salamat sa lahat. And I am so honored kasi diba like the way as you are now, especially like with everything na nakita mo, na witness mo, like when you went to the Philippines. Diba famous ka naman talaga, pero you are yung parang hindi mo pinipigilan na isabihin sa mga tao na yung si Clean Catch is my TikTok younger sister. And I will never forget that. And as I've said so many times na hanggang hindi ka magsawa sa akin, I will always be here. And I know you are the same for me. So, salamat talaga. O, salamat din kasi, di ba, dito kasi sa social media, mahirap ka makahanap ng totoong kaibigan. Marami magsasabi na mahal ka, pero hanggang saan ka lang nila mamahalin. Hindi ka iiwan. Hanggang kailan nila sasabihin na hindi ka iiwan. Kaya 'di ba madalang ako dito magtiwala lang. So kapag binigyan kita ng chance na pinagkatiwalaan, ingatan mo talaga 'yon kasi kahit gaano pa katagal, gaano pa yung pinagsamahan natin, once you break my heart, hindi mo na maibabalik ako. Ganun ako, matindi ako magmahal, pero pagka ilang beses mo na akong sinaktan, na paulit-ulit, kaya kitang itrato na hindi kita kilala. That's my personality. Okay. I want to take this opportunity din. Like, magpasalamat ako in behalf of ate. Salamat sa Team Inay, Char. Sa Team Inay kasi, di ba, like, ilang beses niya talaga sinasabi, guys, like, grabe si Sid, mag-asikaso sa akin, sila Karen and everybody. Di ba? Like, salamat sa inyong lahat. David, nandito ka.
Salamat sa inyo lahat kasi, di ba, sinasabi mo sa akin na nagsiselos. Sige, sabihin ko na nagsiselos ako kay David. Yes, nagselos ako dati kay David. Pero ngayon hindi na kasi sinasabi ko talaga sa kanya na I'm happy na nakilala niya ang ibang tao kasi ngayon mas marami kang masasabihan ng maoy. Ano bang meron kay ano? Ano bang meron kay David na ano na pinagsilusan niyo? Is there something ano sa kanya na special? What? Di ba parang ang dami ko naman naging ano, bakit kay David lang kayo nagsilos? Di ba? Marami ako naging kaibigan. Ano yung na-trigger nyo? Ano yung special kay David? No, I think what happened with David is wala siya sa kung anong nangyari. I think parang nakita kasi namin na merong chemistry. Dalawa. Si David kasi parang ano ko yan siya, yung male version. Oo nga, 'di ba? Like di ba marami nasasabi sa inyo na parang kamukha kayo? Oo, magkamukha kami tapos yung ugali niya, 'di ba? Hindi rin siya ganun kabait. Alam mo yung may pagka-suplado. Oo, yun na nga. Okay. Ako kasi, and I think one of the reasons why mas na-appreciate ko ngayon si David is, ako kasi yung kind of friend, and a lot of my friends will agree with this. Hindi ako yung yes friend. Hindi ako tatango-tango sa'yo. Yung mga opinion ko na alam ko na hindi siya masyadong natutuwa si ate. Sinasabi ko pa rin sa kanya kasi I don't wanna be a yes friend, and I can see now na ganun din si David. Hindi din siya yes friend. Mas matindi yan, alam mo, dinisiplina, militar ako niyan. Mas matindi yan, masakit niya magsalita. Diba? Kasi diba nung dati, diba, yung ugali ko talaga, maldita talaga ako, maoy ako. Pero malaki din talaga na itulong ni David yan, yung grupo namin na na hindi ka dapat ganyan. Na hindi ganyan yung ugali mo. Hindi kasi ako, sabi ko ba, lagi kong sinasabi na hindi pa pinapanganak yung lalaking sa akin na magpapatiklop sa akin. Ganon. Yung wala akong sinasanto. Bakit sino ka ba? Yung ganon kasi ugali ko. Ano, pakbit mo ako papakialaman. Ganon. Pero nung time na nabuo itong team inay namin, may time kasi din na na medyo nag-attitude ako, siya talaga rin na nagbalik ng sungay ko. Parang nagpapasalamat ako na naging part din siya ng 'di ba? Iko-compare mo yung personality ni Papa Bear, ni Mac, 'di ba? Magkakasama kami sa Team Inay. Pero si David, iba yung personality niya, yung pag may mali ka talaga. Tanggapin mo, sabi niya gano'n, parang putang ina ka, mag-sorry ka doon kasi mali ka. So usually hindi ko yung ginagawa. Nung time lang na sinabi yan ni David sa akin, putang ina, ura-urada. Pero maganda naman kasi 'di ba minsan yung ugali ko nga talaga, 'di ba, wala talagang magapatiklop pa sa akin na pag si Papa Bear, 'di ba, yung atake ni Papa Bear parang pastor. Mama Bear, yung ganon. Magiging kalmado siya. Pag siya, putang ina mo, mali ka talaga, ano pang ginagawa mo diyan? Yung kulang na lang niya, iumpog niya ako sa pader para magsorry ako. Yung mga ganong ba, hindi kanila, kahit sa mga anak-anaka namin, once na may mali ka sa GC, talagang hindi kanyan Kasanto rin. Hindi ka ito tolerate na sabihin pa baby ka. Sabi niya, bakit daw siya nasali? Ang nangyari kasi, sabi ko, ano yung message mo para sa No, nagsabi ko, nagpapasalamat ako in behalf of ate sa mga nag-asikaso sa kanya sa travel niya sa Philippines. So this was really fun, te. Thank you. And I hope hindi ka malate sa work. Kasi may 30 minutes na lang ako mag-prepare. Carry na ako, like at first I was thinking na siguro hindi na matutuloy yung interview kasi nga, 'di ba, paulit-ulit ko sinasabi sa iyo, ayoko ma-pressure ka. Okay lang din naman kung hindi matuloy. Pero nagpapasalamat pa din ako kasi, 'di ba, you kept your word. Kasi in the first place, idea mo naman to.
Kaya nga, siyempre, gusto ko rin naman na one-on-one interview mo. Kasi, di ba, iba din yung Clean Cuts channel. Di ba, nag-interview din kami, nag-interview din, di ba kami ni, ni David. Bardagulan naman yung interview namin. Siyempre, bawat isa naman, iba-iba din naman yung way ng pag-interview. So, ayun, thank you. Kasi binigyan mo rin ako ng time. Meron yung person kanina, parang, sa sobra ko kasi yung pag-effort na mag-Tagalog. Pero, ang nakakatuwa, kasi ngayon, di ba, like, nakita mo na talaga kung na-famous ka talaga. Pero sa totoo lang, nag-sink in na ba talaga totally sa'yo na ito yung brand talaga ng Alimir na Hindi, wow. famous? Pero if there's one thing na unang gagawin mo, like say for example, like are you thinking of something like mag-sell ka ng product or like yung mga merch, mga ganun? Meron na bang mga idea na ganun? Bali, nagbuo lang nga kami ng may team, 'di ba, kami binuo ngayon ng yung mga VIP team. So, pa yan, ilo-launch siya, inaayos pa yan nila nila David. Si David man ang diyan, ang manager. Sila said ang admin. Kasi 'di ba, so ang maganda din naman kay David, gusto niya rin akong tulungan. Siyempre, kahit sabihin mo busy siya, ganun din yung concern niya sa Team Inay. Kaya sabi ko, busy na ako. Kaya sila na lang yung mag-meeting-meeting yan. Tapos, nila, kung okay sa akin, yung magbubuo ng team. Nag-meeting naman na kami one time, inayos na yung YouTube ko, yung Facebook, tapos sa TikTok, kung ano yung mga gagawin. So, kahit busy ako, so nandiyan naman yung team. So, meron ka ng, yung parang, what do you call this, ano bang tawag doon? Yung hindi ikaw ang mag-upload, yung parang, what do you call that? Meron na, yung manager? TikTok shop. May TikTok shop na. Kaya nga 'di ba nag-election kami, nag-meeting kami yung mga willing talaga na tumulong sa akin. Na kahit sabihin mo na wala naman akong pinapasahod. Yung nagbuo nga ng team na ganun kung anong gagawin, schedule ng live ko, yung sa mga kasi hindi ko na masikaso yun pag yung may mga CEO na gustong makipag-collab sa akin. Yun, sila said nandyan. Sabi ko, i-message lang si David, sila said. Sila na yung lahat. So, sino talaga yung pinakauna na, okay, apart from you, kung hindi ka maka-get back to some people na gusto makipag-collab sa'yo, yung parang next sa'yo is si Sed or si David? Si David talaga yung manager. Sabi ko, sa ayaw at sa gusto mo, ikaw na yung manager. Sabi ko gano'n. Kasi iba kasi ang iba kasi ang personality ni David. Pag makipag-usap siya, 'di ba, parang may katatakutan ng gano'n. Kasi kahit 'di ba mag-usap kami yan sa grupo namin, dapat hindi na daw kasi ako small TikToker lang. Yan lagi niya sinasabi. Yun ang hindi ko pa matanggap. So kailangan siya na lang yung makipag-usap. Okay. So if somebody wants to communicate sa'yo dito sa TikTok or sa Facebook or ano bang paraan? Lahat ng mga social media account ko niyan. Yung pwede sila mag-message kay David, kay Dario, kay Sed. Lahat diyan yung sa team Inay ko na yan na binuo ngayon. Diba? Di na talaga mapigilan ang pag-unlad. Kasi nga busy ako, ang work ko from 9:30 AM hanggang 10 PM. So pagod na ang lola mo. Kaya sabi nila, wag akong ma-stress, wag akong masyadong mag-isip kasi nandyan na nga sila, nagbuo na nga ng team. So, that was your idea na magganon kayo na parang merong admin, merong manager, or was it suggested by your team? Sila nila David yan ang nag-suggest. No, sila said na magbuo ng team na ganyan. Kasi syempre, full-time na ako ngayon, nanay. So medyo mahirapan ako kung paano ko schedule. Kaya yun. Sige, di ko ito papalampasin. Message mo para sa... Uuwi na ako, alas na ako. 30. Okay, message mo para sa akin. Char. Nalaglas na yan, ha?
Mag-ano ako ngayon, mag-Spider-Man ako. Ayun. Ang message ko sa'yo, thank you kasi kahit nung una nahirapan ako sa'yo makipagkaibigan kasi parang ano ka, sosyal, maarte, mayaman, parang rich kid. Kasi hindi ko alam kung saan ako aatake na pakikisamahan ka kasi parang ang hirap-hirap kang pakisamahan. Pero nung nakilala kita, na nag-uusap na tayo lagi, ayun, thank you kasi may mga time na kahit hindi ko nasasabi yung problema ko sa iba, nasasabi ko sa'yo, salamat. Yun lang, ang wish ko sana magkita tayo balang araw, kayo ni Sir Greg. Ayun. Alam mo yan, mahal kita. Huwag ka na magsilos-silos dyan sa iba. Wala, uy. Wala na, last na yung kay David ha. Sige, sige. Ay, iba naman kasi ang friendship ko doon. Iba ang friendship ko kala sir, ano. Tsaka, wag ka na masyadong mag-isip kasi, di ba, dito lang ako pagka, kahit sabihin mo na, kung ready na ako na, kung ready na kayo na magbabago ang lahat, mag-iisip pa rin ako ng time na ano, makausap ka. Kailangan ko lang ng time management. At saka, pagka mahalaga talaga sa akin ang tao, nagbibigay talaga ako ng time. At thank you at isa ka sa mga ano ko dito, naging kapatid ko sa TikTok. Marami na tayong pinagdaanan, mga problema. Ayun, tsaka iwasan mo rin mag-overthink ng malala minsan. Kasi hindi yan nakakatulong sa iyong mental health. Basta alam mo yan, nandito lang ako pag may may time ako, mag-usap tayo. Tsaka alam mo yan, komportable ka na sa akin, magsabi ng mga problema mo, wag ka nang mahiya. Nakjo, si Nix, si Cheo, yung mga anak ko. Kahit wala na tayong mga GC, hindi naman importante minsan ang GC na yan kasi minsan isa din yan minsan ang simula ng gulo. Kaya namimili na lang ako ng GC na masaya. Kahit 'di ba, kahit wala naman GC, ayan si Joe hindi nagbabago yan sa akin. Araw-araw pa rin niya nagme-message. Well, thank you. Thank you everybody sa panonood. And it's been such an honor, te. Thank you, thank you. And I wish you all the best. Mga success, mga more collaborations and everything. Tingnan mo naman ang pinayat ko. Isang muna akong rampa dyan. Papa Bear, hello! Nahuli ka na! Hello, Papa Bear. Hello, Miss Jo. Team Inay, hello. And hello everybody. Thank you, thank you. Salamat sa inyong lahat sa panonood sa live. And gusto ko ito itry, 'di ba? Sabi ko, "Hi, my name is Jenny. This is my voice, Klingkash voice." Ikaw nga, te, Aling Mirna. Ano lang gagayahin ko? Hi, my name is Aling Mirna. This is my voice, Aling Mirna voice. Ganun. Go. Putang ina, parang mahirap ay. Hi, this is Aling Mirna. This is my voice. This is Aling Mirna channel. Thank you for inviting me. Inviting to my channel. See you next time. And thank you guys for always supporting me and for loving me. And to all the people who really love me, I love you. And to all the people hate me, I don't care. Thank you everybody. We'll see you guys next time. Ingat sa work, te. Thank you sa lahat sa panonood. Thank you sa mga nanood. Thank you sa gift. Regards kay Sir Greg. Thank you, te. Thank you for the wonderful tonight. See you next time, guys. Thank you for watching to our channel. And thank you for always supporting to my No channel. This is Aling Mirna. Signing off. And I'm gonna go to work. Thank you. Thank you. Love you all. I love you, Sarange. Good night, everybody. Thank you.